Good day mga kasolar. Marami na rin ako nababasa dito sa ating grupo na may problema dito sa DE inverter. Ang kanilang screen is blackout pero gumagana yung kanilang inverter. Ayan. So isi-share ko yung aking knowledge and experience about dito sa problema na to. Hopefully makatulong sa ating mga kapwa solarista na ma-troubleshoot yung kanilang problema. Ito yung aming dalawang setup. So ito yung nakaparallel na inverter. Ang isa dyan ay walang screen, pero upon checking sa application is gumagana siya. Tin-troubleshoot namin yan. Una nga, ang akala ko is walang connection yung wifi dun sa problema ng inverter since screen siya. So possible talaga ang unang instinct mo is sira yung screen LCD. So possible din naman yon. Yun din talaga yung una mong ito troubleshoot. Pero upon checking dito sa ilalim ng kanyang wifi, wala ring power. So and then napapansin ko is pagka ino-on yung inverter, parang may nag-i-spark na maliit dito sa wifi dangle. So doon ako nag analyze. So nakita ko, tin-troubleshoot namin. So yun nga, tinanggal ko yung wifi board. Then wala muna siyang wifi. Then restart ko yung system. After restarting, nagkaroon ng display. So yun talaga ang naging cause. So actually dalawang client na yan. So ito nga yung ating sample ng ating wifi board. So yan. So ipo-focus natin dito. Yan. So tinanggal muna natin siya. Ito. But sadly kasi ang mga ating mga supplier is hindi nag-i-stock nitong ganitong pyesa. So normally maghihintay ka pa ng a few months or days bago nila mapalitan yung wifi board. Magtitis muna ang client natin na walang wifi, pero at least gumagana at functioning yung ating inverter, nag-harvest siya at tuloy-tuloy. Yun naman ang pinaka-importante. Yan, focus natin. Yan. So dalawa na siya. Actually meron dito sa ating isang grupo yung nag-handle ng DE, si Sir Energy Mechanic. Actually meron siyang video about how to replace yung IC. But the problem is, ang problema natin talaga dyan is hindi naman tayo lahat is ganun ka techy para mag-solder nitong IC na papalitan. So ito, pwede natin sigurong ipaayos sa mga electronic shop para palitan itong IC. Kasi kung tayo mismo ang gagawa at hindi naman tayo masyadong sanay sa paghihinang, so baka imbis na maayos is lalo magka problema lang. So I advise talaga na ipa-repair sa mga electronic shop. Siguro kahit yung mga cellphone repair, kayang-kaya nilang ayusin tong maliit na isang pyesa dito na pwedeng palitan at gumana na ulit yung ating wifi board. Okay, yan guys. Hopefully mga solar, matulungan ko kayo sa ating problema para at least yung ating mga client is maging satisfied sa ating technical support. And also syempre para magkaroon tayo ng ating kliyente para sa kanilang mga reference. Ayan guys, thank you mga ka-solar. Bye.